Nagsabi nung gwardiya, pasalamat ka, hindi ako nakasibilyan ako. Kung hindi ako nakasibilyan, nyari ko sa akin. Uniform. Parang binanta ang pasyente. Parang Hindi siya naka-uniform. Hindi daw siya naka-uniform. Kung nakasibilyan ka, yari ang anak ko. Parang nag-ano siya. Huwag kang magpapakita sa akin na nakasibilyan. Ibig sabihin, may banta siya. Oo. Hindi pa bumabalik sa pagtitinda ng sampagita ang babae sa viral video na ipinagtatabuyan ng gwardya sa labas ng isang mall sa Mandaluyong City. Sinabi ng nanay nito sa interview ng UNTV, natakot ang kanyang anak dahil binantaan umano ito ng gwardya. Maging ang kakambal ni Sampaguita Girl ay hindi na rin daw makapagtinda matapos ang insidente dahil sa takot. Kaya naman, apektado aniya ang kita ng mga ito na siyang ipinangbabaon nila at ibinibili ng pangangailangan sa eskwela. Gusto ang mga anak ko makakatapos mag-aaral. Gusto talaga sila mag-aaral. Sabi ko na, kung gusto nung gusto nilang tumulong sa sarili nila para makatapos pag-aaral. Kaya nga gumawa silang paraan, tinda sila para may pang-baon, pang-pamatahe, project, pang-buy school. Kaya talaga nagsikap talaga sila sa sarili nila nga para makatapos pag-aaral. Si Sampaguita Girl ay medtech student habang nursing student naman ang kakambal nito sa isang pribadong eskwelahan sa Maynila. Pareho aniyang may 50% scholarship ang dalawa. Kaya naman, masigasig sa pagtitinda ang mga ito para makaipon ng pambayad ng natitirang 50% na tuition fee. Ang pag-aaral nila po, ma'am, hindi ko kaya ang tustusan sa hirap ng buhay natin, di ba? Wala naman kung sapat nga ibibigay sa kanya sa edukasyon. Kasi ang hanap buhay namin, ito lang, di ba? Yung tatay namin lalako-lako na ng pakwan, melon, pinya, saka sampagita. Hindi sapat sa amin. Sa kabila ng ginawang pang-aabuso at pagbabanta ng gwardya, ayaw na umano magsampa ng kaso ng babae. Ang gusto naman sana namin, i-demanda. Kaso lang ang anak ko, sabi na wag na mama. Iurong na lang natin. Baka katulad din sa ating mahirap, kawawa naman yung nag-aaral. Pakiusap na lamang ng nanay sa gwardya. Ang gusto ko naman mangyari, kung anong sinasabi niya sa anak ko, wag naman ituloy. Magbati na lang silang dalawa nga. Parehas naman silang mali. Kung may mali naman siya, may mali ang anak ko, mag-ano na lang sila, magbati na lang. Ayun ko siyempre, iniisip ko, malayo ang school. Baka mamaya, anong mangyari sa anak ko. May apila pa si nanay sa security guard. Hindi naman tumasama ang Sampaguita kasi nagtitinda na, nag-aalok lang naman ito sa mga tao. Kung magbibenta o hindi, okay naman sa kanila. Kung hindi naman nagnanakong anak ko, at saka hindi naman sigkatong anak ko. Talagang nagtitinda para sa iyang pagbabaon, pamasahe sa pag-aaral niya. Ang PNP Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSYA, pinadalhan na ng SOMON ang gwardya upang mag-report sa Campo Crame hanggang Lunes. Ayon kay Civil Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudy San Goltiano, kung hindi ito magpapakita, maaaring isampa na ng SOSYA ang administrative complaint laban dito. Sa security guard, maaari po ang pinaka-minimum nito ay fine. Pero nakikita natin na may mga possible na ma-aggravate na mga scenarios or situation. Kaya po baka maari pong suspension. And titingnan, again, wala pong na-file na complaint sa local police. Pagdating sa criminal aspect nito, yung local police ang may jurisdiction. So pagdating naman sa PSA, maari pong fine ang ma-impose na penalty. And titingnan po din natin yung extent, yung gravity ng kanilang lapses or pagkukulang sa pag-handle ng sitwasyon or ng kanilang security agency. Titingnan ho natin kung mayroon din po maaring maipataw na suspension sa kanilang lisensya. Ang insidente sa viral video ay nangyari noon pang Disyembre. In-upload umano ito ng isang vlogger noong Miyerkules ng gabi
na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.